Aklat ng Magawa, ika-20 kabanata. Nang tumigil na ang gulo, pinatawag ni Pablo ang mga lagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Grecia at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya, kaya ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Bereang si Sopater na anak ni Piro. Gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica, si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Tropimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin doon sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng ika-5 araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang Sabado ng gabi kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat alis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalan Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing, at nahulog siya mula sa ika-3 palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanawag din si Pablo at niyakap siya. "Huwag kayong magkagulo, buhay siya." Muling pumanhik si Pablo at nagpira-piraso ng tinapay. Pagkatapos nagpatuloy siya sa pangangaral sa kanila hanggang sa mag-uumaga, saka umalis. Ang binata naman ay buhay na inihatid sa kanyang bahay, at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Ason. Doon kami magkikita ni Pablo ay sabihin niya sa amin, sapagkat sasakyang panlupa ang kanyang gagamitin papunta roon. Nang makita kami sa Ason, sumakay siya sa sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mitilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukasan ay dumating kami sa tapat ng Q. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos, at makaraan ng isang pang-araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablo ang lampasan ng Efeso upang huwag siyang mantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga pinuno ng iglesia sa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling, mula noong unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Grego man, ay pinangaral kong tumalikod sa kasalanan, bumalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito: sa bawat bayang dinadaanan ko, pinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin ay pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus,
ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nagatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pag-alis ko ay magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingang upang mahikayat at sumunod sa kanilang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin niyo yung tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon tinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita. Nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pila ko pananamit ni naman. Alam ninyong nagbanta ko ng buto upang kumita ng kabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinapakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ng mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang kinalungkot ang kanyang sinabing siya ay hindi na nila muling makikita at siya ay inihatid nila sa sakayan ng barko.